is Friday the 13th at birthday din po ni PBBM. At para sa marami naman ay yay Friday rin dahil payday Friday nga. So we send you good vibes this end of the week. I'm Denise Tang. And I'm Lourdes De Vera. Nagbabadya next week ang bad weather. Pero sabi nga ng isa dyan, si Abraham Lincoln daw nagsabi, at marami pang iba, this too shall pass. So look on the side that's always bright. This is Afternoon Delight. Ayan, kamusta naman kaya ang lahat ng nanonood sa atin, no? Dahil makulimlim na naman. Makulimlim? Ngayon, sino nagsabi? Sa labas, oh. Kanina Sorry, actually. Silaw na silaw ako eh. Ay, wow. Alam mo bakit? Bakit? I choose to look on the bright side. Ayan, pag-uusapan natin mamaya yan. Pero nagbago nga, ano? Kanina kasing umaga medyo mas strict ng araw yung konti. Pero depende yan. Ikaw ba ay nade-depress sa gloomy weather or yung gloomy weather, tingin mo lagi positibo. Pero may kinalaman dyan. Sino ang mag-a-adjust? Ikaw o yung weather? Siya mag-adjust, no? Malaki tax binabayad ko ko. Oo nga. Wag Labo eh. Bakit hindi? Diba? Kanya-kanyang pananaw yan. Good vibes, good vibes. Good vibes tayo ngayon. At ang ating chosen delight for the end of the week ay isang classic na pandesal na may palaman na butter. Rib eye steak? Hindi, joke lang. Yan pwede sana yun. No? O butter and peanut butter. So depende sa craving mo kung medyo salty or sweet. Sige na yan. Peanut butter? Oh. Hindi ka ba kumakain ng peanut butter? Hindi. Hindi ka mahilig? Pag bread kasi parang mas gusto ko yung savory. Pero pwede kong kainin yan pag yung mga madaling araw. Laban na. Peanut butter lang. Oo nga, masarap Lalo yun. na yung mamantika. Minamantika talaga. Talaga? Kaya ko yun yung parang yung thick. Social ka talaga. Na off the spoon. Oo, yung mga off the spoon na hindi mamantika, yun ang kaya ko na lang. Oo, pag gano'n mo, tapos naku, may sumabit pa sa tinidor o sa kutsara. Oo, kasama talaga sa experience. #baboyan.com. Hindi naman. Classic pandesal and butter and peanut butter. Depende sa craving. Correct. Siyempre, mamaya po, share nyo rin sa amin kung anong ine-enjoy nyo for merienda. At maya-maya lamang po, pag-uusapan natin yan at ibibigay naman namin sa inyo ang mga detalye ng mga storyang ito. Self-proclaimed son of God, Apollo Quiboloy faced the courts of man today. During arraignment, Quiboloy and his 4 co-accused pled not guilty to charges of qualified trafficking at the Pasig City Regional Trial Court. They also have an arraignment at the Quezon City RTC via video conferencing, this time for child and sexual abuse charges. And there were also another weather watch. Storm Ferdy with international name Bebinka is expected to enter the Philippine Air Responsibility later in the day. While the storm has weakened and will only remain in the country for a few hours, it will enhance the southwest monsoon or habagat. And that could mean a very, very wet weekend ahead of us. So, the tropical cyclone is not expected to make any landfall. But, alam naman natin, hindi kailangan ng landfall para magkaroon ng malakas na pag-ulan. Alright, umpisahan natin ang balitaan sa arraignment ni Apollo Quiboloy sa Pasig Regional Trial Court ngayong umaga. And let's bring in News 5 correspondent Mon Gualvez. Okay, Mon Gualvez. Okay, ano ang mga nangyari kanina? Not guilty ang plea ni Quiboloy at mga kasamahan. Tama ka dyan, Lord. Naghain nga ng not guilty plea ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ito yung sinabi ng legal counsel ng pastor na si Attorney Israel Torion matapos ng ginawang arraignment o pagbasa ng sakdal. Ni Torion, wala naman daw kasing kasalanan ng kanyang kliyente. Bukod ito, tumanggi nang magbigay ng iba pang detalye ang abogado. Bantay sarado, Lord, ng mga pulis nang dumating sa korte ang 5 akusado. Lahat sila nakaposas habang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at may mga takip sa muka. Unang binaba ng PNP Coaster ang 4 na kapwa akusado ni Quiboloy bago sinunod yung pastor na tinakpan pa nga ng tela, yung nakaposas niyang kamay. Sa maikling pahayag naman, okay, maayo ang naging tugon ni Quiboloy nang kumustahin sa ng mga kawani ng media
habang papasok sa Pasig City Hall of Justice. Habang tatag lang, yan yung mga eksaktong mensahe naman niya sa kanyang mga taga-suporta at mga miyembro ng KOJC. Samantala, hindi naman natuloy yung kasunod sanang pre-trial ng parehong kaso dahil wala raw abogado yung iba pang mga akusado. Nagain naman ng motion yung kampo ni Kibuloy na mailipat ang kustodiya niya sa AFP dahil nga doon sa mga security concerns o di kaya naman daw pwede din maging option na ilipat na lamang sila sa Veterans Memorial Medical Center dahil nga sa concerns nila sa kalusugan. Nasama nga rin sa kanilang options o sa motion na kanilang inihain kung pwede daw gawing house arrest na lamang doon sa may prayer mountain nila sa Davao at dumalo na lamang sila via video conferencing. Pero agad itong tinutulan ng proteksyon. At habang dinidinig nga ang motion, mananatili muna ang pastor sa PNP Custodial Center habang pinalilipat naman yung 4 na ibang akusado sa Pasig City Jail, lalo't wala naman daw security risk sa mga ito ayon din sa korte. Dumating din sa Pasig RTC ang isa sa mga complainant na si alias Amanda na nauna nang humarap sa Senado. Itinakda naman sa October 17 yung pre-trial sa kasong kinakaharap ni Kibuloy. Lord. Okay, Mon, as we speak, ibinalik na ba si Pastor Kibuloy sa Krame, sa PNP custody sa center sa Krame? At okay, meron bang mga nagpakita mga supporters sa labas? Halimbawa ng Pasig Court at QC din. Okay. Una, dun sa tanong na kung nakabalik na ba, although matagal yung nag-arrangement, usually mabilis lang ang pagbasa ng takdal, pero ito, tumagal ng 2 hours. From 8 o'clock, umabot ng halos alas 10 ng umaga at agad silang ibinyahe na kaagad itong sina Kibuloy pabalik ng PNP Custodial Center. Naghihintay pa kasi ng pinaka-court order ang mga pulis para naman sa pag-transfer ng 4 patungo nga doon sa Pasig City Jail. Pero sila ay dinala kaagad dito sa PNP Custodial Center dahil kailangan nilang dumalo ngayong hapon. Baka kanina katatapos lamang siguro, pero we'll get an update doon naman sa ginawang arraignment para naman sa City Regional Trial Court Branch 106 case na kinakaharap naman nila doon patungkol sa mga kasong sexual at child abuse. In terms of mga supporters, wala tayong nakita ng mga specific supporters na nandoon at talagang nagpapakita ng kanilang simpatya para nga sa kampo ng pastor. Although may mga tao na meron at talagang nagkukuha ng video din kasama ng mga media, pero we cannot determine if these people are supporters of KOJC and Pastor Kibuloy. Yung mga last week, yung mga couple of weeks ago, yung mga medyo ng hassle sa ating mga mojos, may dala mga placard. Anyway, so okay, maraming salamat sa iyong ulat, Mon Gualvez, ang ating News 5 correspondent. Thank you, Tito Mon Gualvez. Sa puntong ito naman, sisilipin natin ang ilang storya on social media. Unahin natin from Business World Online, Internet Poverty Index. Almost 16% of Filipinos are, quote-unquote, internet poor. Pretel, ano ibig sabihin ng internet poor? Ang internet poor daw ay ang mga, those who cannot afford a 1 gigabyte per month internet package at ang Pilipinas, the 3rd highest in the region. Bahagi pala ako niyan. Wala kang internet? Meron naman, pero 1 MB lang yata yung kaya ko. Ito, according to the Austria-based data enterprise World Data Lab, 18.33 million Filipinos or also 15.9% of our population cannot afford. Yun nga pong nabanggit kanina na 1 gigabyte per month internet package. So, nasan tayo banda dyan? 56 out of? 169. Pero, may alam ako isang kategorya na numero 1 ang Pilipinas. Ano? Malalaman natin yan pag Desyembre. Pag Desyembre? Doon sa isang website na pinakamatagal na tinatambayan ng mga Pilipino. Pilipina pa nga di ba? Meron din. Oo. Mas marami, Exactly. Grabe kayo. Talaga ba? Oo. Tinigaw ba yan? Ito. Oo, pero number 1 pala ang Chad sa Africa, no? So, third lang naman tayo in our region.
Oo. So, ano ba, yung... Third lang. How do we measure this? Oo So, nga. sabi nila, it's, affordability, yung quantity, yun nga, yung 1 gigabyte, pati na rin daw yung quality na yung 10 Mbps speed. Doon Pero nila yung na ano. hindi kaya medyo may kakulangan sa accuracy ito kasi iba tayo magkonsumo eh. Hindi yung mga pake-pakete, di ba? Yung normally tayo mga tingi-tingi hanggang sa hanggang sa mga internet connection na mga mga offers, no? Tingi-tingi tayo. Mga 3 hours, may mga ganun tayo, di ba? Oo, tsaka may daily mga ganyan-ganyan, di ba? Oo. Hindi kaya ganun ang naging metrics on anyway. Na hindi malinaw eh. Pero ang nangunguna on the list is Timor-Leste, Laos, and then Purest, Pinas. Purest. Oo. Pero ang internet richest naman pala ay, ito Tita Denise. South Korea. And then, balita ko, lakas-lakas daw ng internet dyan kahit saan ka maglakad. Talaga. Yan ang kwento-kwento. Hindi pa ako nakapuntang Korea. South Korea, number 2, Hong Kong. Number 3, of course, Japan. Pero ang Japan, pinakamababa sa social media engagement pa rin. Okay. Number 4, yabang, Singapore. Sinundan ng Malaysia, Brunei. Okay, ito sa Asia, no? Sa Asia itong listahan na ito. Pero worldwide kaya? Worldwide. Ito yata sa baba. Tingnan natin. Ay, wala na. Oo, wala na ipinakita. Yung meron lang tayo is out of the 169 countries, 56th in terms of internet poor. Click natin itong link. Pero alam mo, feeling ko, anong hula mo number 1? Hindi ba yung Chad? Hindi, yun yung kumbaga, internet poorest. Kumbaga, pinakamataas. Ang internet paano richest to? kaya. Ito yung, sige, iyan na natin sa baba. Kumbaga, binibreakdown niya lang eh. Yung complete list siguro, how does the ranking work? Siguro bandang baba. Ayan, 2024. So, bakit daw mahalaga? Nausapin itong internet poverty. Kasi ngayon daw, kasama na rin ng food, clothing, shelter, and energy. Ang internet connection ay isa sa mga basic rights or basic necessities ngayon. O aanihin mo nga naman ng magandang telebisyon o magandang sound system kung wala ka namang internet connection. Teka, napapahiya na ako dito sa mga friends ko Okay, so tingnan natin. Internet richest, saan ba siya? Mamaya pa yan. Internet poverty index. Pero di kaya South Korea din ang number 1? Mukhang napakataas nung South Korea Kasi yung kuko ko nahirapan ranking yan pala. Ayan. Okay, of course in the Afghanistan, explore the internet. Hindi ba pwedeng worldwide ay alphabetically arranged pala siya. So, ito na lang. Ayan. Iceland. Sabi na nga Number 2, Cyprus. Seryoso? Talaga? Number 3, Malta. Siguro dahil sa okay, gets ko na. Baka sa population, binase Pwede. Yung ratio. Oo, pwedeng ganun din. Dayan. Dayan. Yung number 5, Tonga. Di ba? Cyprus, liit lang yan Pero alam mo, kahit na sinabing internet poor tayo, hindi pa rin yan pipigil sa ating mga kababayan na silipin ang mga balita online. Tama. Diba? At syempre, isa sa mga sisilipin natin is the one on Philippine Star via Live. Talaga ng partner. You can now ride Philippines' first self-driving bus for free. May self-driving bus na. Mukha bang bus yan? Parang cutie Maliit na bus lang. Parang gusto ko siyang alagaan. Parang gusto mo siyang alagaan. Oo, Parang pet. Papaliguan ko siya. Ito is launch siya sa Clark. Correct. So, galing daw ito sa isang Japan-based na kumpanya. So, na may, kumbaga, coordination sa Basis Conversion and Development Authority. They said it's much more sustainable, scalable. So, yan yung iniisip nila that could, nakalagay, positively transform the everyday lives of those living and working within Clark. So, does it go without saying na ito ay di kuryente? Mukha, oo. At hindi internal combustion. Tsaka libre, ha?
First autonomous bus. So, sino kayo nagko-control nito? Ano daw hindi natin alam. Sasakay, ikaw ba fan ng mga ganyan? Yung mga, kunyari, walang driver. Like yung, kunyari, yung isang brand ng kotse, di ba? Elon Musk. Pwedeng walang driver. Hindi ko pa na-try. Pero, mas gusto mo yung nasa kamay mo. Sabihin na lang natin na, alam mo, first time kang pumindot ng cruise control habang tinatahak mo yung T-Flex. Takot ako doon. Di ba wala yung paa mo? Oo. Hindi ba nakakapanik na parang, yun na nga. Oo. Yung parang hindi ka in control. Oo. Medyo, baka i-multiply mo siya ng 100 beses. Baka may ganun yung Diyos ko, bus pa kayo. Pero kung doon ka lang sa gilid sa likod, tingin ka sa malayo, at huwag mo isipin na walang driver. Oo nga. Pero kasi alam mo sa States ngayon, ultimo yung mga cross-country na mga cargo trucks. Self-driving na. Mas safe pa nga daw Siguro sanayan lang talaga total kaya siguro tayo nagdadalawang isip dahil syempre hindi pa familiar sa atin yan. Hindi pwede sa Pilipinas yan. Ayun, isa pa yun. Alam mo bakit? Pag nagkaroon ng problema, walang aawayin yung isang motorista. Bakit ka sumingit? Yan, mga ganyan. Tapos walang sasagot sa'yo. Walang sasagot sa'yo. Tapos kagad ang drama. Oo. So, kayong dalawa lang ng enforcer mag-uusap. Ngayon, wala yung third party. Ito gusto ko malaman. Bakit may nagbabanggaan sa mga kali sa Pilipinas? Lagi may tumatawag sa telepono. Kunyari may tinatawagang contact. Ganun ba yun? Feeling ko. Iniisip ko, first option, para tawagan ba yung kausap nila na malilate sila? Ganun. Pwede. Oo. Pero, wow, lahat lagi may appointment. Okay. Ano bang next possibility? Ako kasi tatawag ako nun, papa ko Papa! Hindi tangga ako! Yung fender na bagong pintura. Oo. Pero inisip ko kasi, minsan, konting-konting gasgas lang. 2, 3 buong lane sa EDSA ang mahahasel dahil sa kasi nga, merong nakikinood. Pwede ba itabi muna? Na-picture na naman, di ba? Or pwede ba, balikan nyo na lang, totoo may mga CCTV. Hindi ko alam. Ano ba inaantay na? Kuro ng maalaala mo kaya? Para palakihin ng gano'n yung drama ng dalawang naggasgasan na bumper. Feeling ko naghihintay sila ng official, ng police, ng officer, para makita kung ano yung sitwasyon. Lahat may kilala. Oo, di ba? Minsan kung pag nagmamadali, bigyan mo lang 100. Pero hindi pwede yun. Kasi pinaghirapan nila yung mga kotse nila. Pinag-ipunan nila yan. Bumili sila ng kotse pero hindi sila bumili ng bahay. At mas mahalaga, yung bawat singit, bawat square inch ng kanilang pinakamamahal na kotse. At final Sokmed story. Ito, mas mahalaga talaga ito. Sabi ng Philippine Star, para today, ka. September 13 is Positive Thinking Day. That's according to global calendars. So yung Positive Thinking Day, September 13, iniisip na marami, baka dahil Friday the 13th, pangontra sa negative thoughts, negative na mangyayari. Pero ang sabi po rito, matagal na. Ay kahit anong araw lumabas o lumapag yung September 13, that will always be considered as a positive thinking day. May mga comments yung ating mga netizens. Ang sabi dito ni Alita Mercado, declaring positive affirmations to yourself helps to alleviate more of your negative thoughts. Be grateful and always see the goodness of God in you. Ganun ba ang idea ng kabaligtaran niyan, yung negative thinking? Okay. As an attitude, as a philosophy, hindi siya bago, no? In fact, hanggang late 19th century, part ito ng isang movement called New Thought, no? Yung New Thought ay basically ito yung essence niya. At humiram din sa ilang mga filosofiya galing sa theosophy, yung modern American transcendentalism, no? Sila Henry David Thoreau, etc., etc. Yung mas ibahagi ng your thoughts in your energies influence your actions. So, parang extension siya nito. Yung parang The Secret na nauso nung past decade. Yung mga kakilala mo, biglang, okay, I will, magaling ako, guwapo ako, ganyan. Pero, ewan ko, hindi ko kaya gawin yun. Talaga? Sa reason na kaya hindi ako maaring maging champion athlete. Alam mo yun? Yung sasaba ka dyan na tatalunin ko yan. Ay, hindi. Kailangan talaga siya. Oo, di ba? Kaya hindi pwede maging champion athlete. Because you have to, before you execute it, you have to believe it. Sa mahuhugutin Kasi minsan yung pagod, yung sakit, alam mo yun?
Oo, pero hindi ba pwede yung nagfo-focus ka hindi doon sa kakayanin mo, kundi yung isang mas minute na detalye ng buong challenge at hindi yung I am good, I am better. Kasi parang OA, ewan ko. Sorry. Depende siguro, ano? Kasi kanya-kanyang way yan of motivating oneself. Correct. Parang ngayon, di ba? Anong nag-motivate sa'yo ngayon? Red belt. Nagsuot ako ng red belt. Pangontra. Pangontra. Alam mo, mamaya pag-uusapan pa rin natin, yung the power of positive thinking. No? Ito, something positive pa rin. PLDT and Smart Foundation has launched a mobile library for its 30th anniversary. And Mobile Journal, Amy Atienza has the story. The PLDT Smart Foundation, or PSF, continues its mission to provide assistance in education and livelihood development as part of its 30th year of service. The celebration launched the organization's multimedia van project called the Extraordinary Mobile Library. This solar-powered truck aims to reach Filipino students in remote areas of the country and reduce the digital divide in Philippine education. The mobile library includes laptops, tablets, books, and a television, giving students the opportunity to access online learning resources. Actually, this is a fruit of our experience of seeing several models, and of course, because we see the needs on the ground. We have seen how our students access basic equipment and the connectivity. In fact, that's our philosophy in PLDT Smart Foundation, ETC, Equip, Train, Connect. So this is like putting it all together, the mobile van, the multimedia library, our school in the bag, and even our smart cards, actually, that's also part of that whole strategy. The event also introduced PSF's livelihood project with Food Smart Carts in partnership with ASA Philippines Foundation. With the help of Alagang Kapatid Foundation, PSF initially provided food carts to 2 beneficiaries from Marikina and Taytay Rizal. The smart carts not only offer materials for starting a business but also provide a platform for online cash transactions through Maya's Cash In and Cash Out service, along with a free phone from Huawei Philippines. Of course, we will try to grow them more. We have, with our partners, we are trying to get more smart cards out there. So we will be choosing our beneficiaries, also together with the Alagang Kapatid Foundation, as well as our partners in ASA Philippines and other partners like the DSWD. The 30th anniversary program also included a mass celebrated by Reverend Father Anton Pascual, followed by a simple feast. Partners of the PLDT Smart Foundation, including Photon, Huawei, Fiber Home, Maya, Alagang Kapatid Foundation, and ASA Philippines Foundation attended the event. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat ng aming partners sa PLDT Smart Foundation. Hindi namin makaabot itong 30 years without your help. So maraming salamat, and we look forward to working together again for more years. The poor is not lazy, they just lack the opportunity. And as PSF continues to move forward after 30 long years, may they continue to reach and touch more lives in the country. Mobile Journal, Amy Atienza, BR1 News. Right. Okay, binabati po natin ang Smart at ang PLDT sa anniversary na sa foundation. Ano? Thank you. At sa lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, at meron na tayong TikTok. Correct. Pwede nyo po kaming iwanan ng inyong mga comments, suggestions, lalo na yung mga food recommendations nyo, ha? Oo. At babasahin namin yan every single day. Ito, punta tayo sa YouTube. Nakalagay, si Lloyd Tiongco, sabi niya doon sa pandesal natin, masarap yan with Reno. Correct dyan. Oo. Correct ka dyan. Mas gusto ko yan, actually. Mas gusto mo yun? Savory. Pero may ibang mga nag-eksperimento, yung mga peanut butter, lalagyan nila ng meat. Di ba? Hindi ko kayo friends. Bakit ka ganyan? Ganun ka? Hindi. Di ba? Yung peanut butter, lalagyan mo corned beef. Yun ang trip nila di ba? Sabagay, walang basagan. Oo. Ito si Bea Dalisa, isuki natin to. Yes. Gandang hapon po, Sir Lourdes and Ma'am Denise. Hello. Super maulan po dito sa Bacolod. Ako, mag-ingat po kayo dyan. At gusto ko po na ipalaman sa pandesal ay peanut butter. Alika, claim mo dito. Claim mo yan. Punta ka dito. Lloyd Tiongco, hello, insurance. Alex Manansala, kindly greet my relatives watching from Masantol, Macabebe, and Angeles,
Famfanga. Grabe siya. Oo. Hello po, mga kamag-anak. Uy, ito, sabi ni Hey Epic. Sabi niya, hugging and kissing your partner can help nag-produce daw ng oxytocin sa katawan. Hence, positive mood and thinking. Kaya hug and kiss your loved ones, mga afternoon delighters. Uy, maganda yan, Hey Epic. Or anything you do that gives you pleasure. Kaya nga sabi ko, lahat ng aktibidades sa buhay ay dapat nagmumula sa punto de vista ng happiness. Dahil kung happy ka sa paggawa ng isang bagay, if you keep doing it often enough, gagaling ka. Ay, pero teka lang, may limitations yan. Dapat yung happiness mo ay hindi nakakatapak sa ibang tao at nakakasakit. Yes, well, given na yun. Ano? Pero ibig sabihin, the more you do something, gagaling ka. At ang tanging dahilan para gawin mo na paulit-ulit ang isang bagay is masaya kang ginagawa yun. Baka doon siguro yung sinasabi ko kanina na yung punto de vista ng I am strong, I will conquer the whole world, the Olympics, mga ganyan-ganyan. Okay. Sana paulit-ulit din nila. At sana paulit-ulit din po kayong mag-comment at manood dito sa Afternoon Delight. Join the conversation by leaving us a message and we'll read them before the end of the show. May part 2 po tayo. Pero ngayon, punta muna tayo sa mundo ng showbiz. Balik Pilipinas na si Queen of All Media, Kris Aquino. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfore. Personal na nagkaharap sa Department of Justice sina Sandro Mulak at ang mga inireklamo niyang GMA independent contractor na sina Jojo Nones at Richard Cruz na naghain ng kanilang counter affidavit. Galit, siyempre. Umiyak siya sa loob. Yun, so pinalabas mo na yung kabila. Hindi naman daw inaasahan ng kampo ng dalawa na a-attend si Sandro. Sa kanilang kontra sa laysay, giniit ni Nones at Cruz na walang basihan at malisyoso ang aligasyon ng aktor. Kaya hiling nila, ibasura ng DOJ ang isinampa ni Sandro na kasong rape with sexual assault at acts of lasciviousness. Submitted for resolution na ng DOJ ang reklamo dahil hindi na raw magsusumite ng reply affidavit si Sandro. Kinumpirma ni Kris Aquino ang pagbabalik niya sa Pilipinas. Nagdesisyon daw siyang umuwi ng bansa para masimulan na ang kanyang chemotherapy. Magiging laban na rin daw kasi ito na protektahan ang kanyang vital organs. Sa pinost naman ng fanpage ni Kris itong Huwebes, makikita siyang nakasakay na sa eroplano. Matatandaan na matagal na siyang nagpagamot sa Amerika para sa kanyang autoimmune diseases. Ibinahagi naman ni Riza May Dizon ang kanyang unang araw sa FEU High School. Nagpatalon-talon pa nga siya sa saya, kasamang ilang kaklase. Full support naman ng Dabarkads. Sabi ni Miles Ocampo, excited na siya for Riza. Comment naman ni Alan Kay, tandaan lang ang kanyang sinabi. Pero kung ano man yan, natawa na lang si Riza. Mapapanood na sa bagong time slot sa TV5 ang Will to Win. Simula September 16, araw ng Lunes, magsisimula ng programa mula alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ibabalik na rin ang game na Hep Hep Hooray! Madaragdagan na rin ng iba pang games para mas marami pang manalo ng papremyo. Alright, pero ang oras po ng area ng Afternoon Delight ay ganun pa rin. Alas 2 hanggang alas 3. Pero time out muna tayo. Marami akong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Hep hep! Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, some parts of southern Luzon and Visayas have been flooded due to southwest monsoon-enhanced tropical storm Bebingka, and Mobile Journal Francis Orso has the report. Dalam. Abot tuhod na ang baha sa Pandan Antique dahil sa pabugso-bugsong ulan. Sa ibinahaging video ng netizen na ito kanina lang umaga,
Kahit hindi naman tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, pero dahil malakas, kaya binaha pa rin sa kanilang lugar. Ganyan din ang dinanas ng mga taga-Albay dahil abot na doon ang malawakang kaulapan ng habagat. Sa Camarines Sur, stranded ang mga motorista dahil inabot na ng baha ang mismong kalsada sa Del Gallego. Habang ang truck naman na ito sa Nara, Palawan, inanod na sa lakas ng pagragasa ng tubig baha. Ilan lang ang mga probinsyang yan ang sumasalo ngayon sa paglakas ng hanging habagat, kasunod ng paghatak dito ng severe tropical storm Bebinka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Possible actually yung heavy to intense rains now within the next 24 hours in parts of Mimaropa as well as Western Visayas. Tapos yung ilan pang bahagi po ng Southern Luzon, Visayas, and then Mindanao, meron din tayong asahang mga kalat-kalat na ulan and minsan malalakas pa rin po ito. Huling namataan ang sentro ng bagyong Bebinka mahigit 1,000 kilometro sa kalupaan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, sa tinatahak na direksyon ng bagyo, papasok ito sa PAR ngayong hapon o gabi at papangalan ng Ferdy. Pero dadaplis lang daw ito sa dulong kanto ng PAR kaya walang nakikitang landfall scenario. Pero una na ring sinabi ng ahensya na kahit malayo sa lupa ang mata ng bagyo, magpapaulan pa rin ito dahil sa pinalakas na habagat at buntot o trough ng Bebinka. Ang daily forecast, susunod na 3 araw, meron tayong possible na 100 to 200 millimeters over Occidental Mindoro, Palawan, Antique. Tapos, merong around 50 to 100 millimeters na forecast na daily rainfall within the next 3 days sa rest of Mimaropa, sa Bicol Region, rest of Visayas, and then Zamboanga Peninsula pa rin. Muli namang pinaalalahanan ng PAGASA ang publiko na maging handa sa susunod na linggo dahil mas lalo pang tumataas ang posibilidad ng bagong sama ng panahon na mabubuo sa loob ng PAR next week. Based sa aming latest threat potential forecast, may possible na after nitong si bagyong magiging Ferdy ay merong mabubuo na panibagong weather disturbance sa loob ng PAR dito sa may Philippine Sea. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ang mga residente ng Metro Manila. Asahan na raw kasi ang malalakas na bugso ng ulan sa Sabado at Linggo. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Down south, there is also bad weather. Just how bad? Let's get an update from One News Cebu Desk Dale, editor Dale Israel. Dale, okay, just how bad is the weather dyan sa Cebu? Yes, aulanon nga hapon kaninyo diha, Lord and Denise. Sad news. Capsized of the Cat Island or in Panglao in Bohol province. Rains. Around 20 tourists were also rescued by the Philippine Coast Guard Panglao Station who were at island hopping activities aboard the 4 recreational boats. The first 3 motor bangka, Katu Plaza 2 and Leia Marie around 12 noon yesterday. A few minutes later, MBCA memorandum in which the PCG later retrieved the body of 62-year-old Lito Vistal. According to the Coast Guard Central Visayas, the huge waves hit the small sea vessels alongside a stations in Siquijor and Bohol have already issued a ban on travel for small sea crafts. In Cebu, all island hopping activities in southern town of Moalboal were also cancelled. We also received reports suspended classes in all levels in both public and private schools, as well as with torrential rains and flooding affecting several parts of Negros Oriental Province. Yesterday noon, there was also heavy downpour in many parts of Cebu and Central Visayas. It was also Cebu province where I am now located. Actually, the rains were extremely heavy by dawn. In the morning, the sun is up, but shortly before noontime, there was again heavy rains, and now we're experiencing a few showers here in Aluginsan in Cebu, a few gusts of winds also here. And you can see at my back is the Tanyon Strait that's between Cebu and Negros Island. We were supposed to see the Canlaon volcano at my back, but it's covered with clouds as of the moment. The waves were visibly huge, and you can hear the crashing waves from where I am now. And many of the fishing boats here are towed to the shore and were not allowed to travel. We also received reports that heavy downpours also experienced in Cebu City at noontime today. Residents here in Cebu and the region should still brace for more rains from the intensified habagat according to the forecast from PAGASA Visayas. Back to you, Lord and Denise. Yeah, Dale, yung Moalboal area na yan pa naman is a vacation spot yan talaga. Di magkakatabi ang mga resorts dyan.
Yes, yes, Lord. It's a gem. It's a tourist gem of Cebu, Malboal. Okay. Yeah, Dale, I wanted to ask because as you mentioned, there were 3 boats that capsized. Prior to hitting the water, was there any advice to those tourists, to those passengers of those said boats na medyo magiging rough yung waters? The advisory from PCG was released around 2 o'clock in the afternoon. The one that first issued a advisory was the Siquijor PCG station. They issued around 11 o'clock. But the one from Western Bohol issued this advisory only at 2 p.m. Denise? Alright. Maraming salamat sa iyo, Dale Israel, ang ating editor, ang editor natin Cebu Desk sa One News. Dale Israel. Thank you, Dale. Alright, ito naman, inaasahang papasok mamaya ang bagyong Ferdy sa hilagang bahagi po ng ating teritoryo. Makikibalita po tayo mula po sa ating suking weather specialist ng Pag-asa, si Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Lourdes, at magandang hapon din po kay Ma'am Denise. Para po sa latest monitoring po ng bagyo dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility o yung bagyong Bebingka, inaasahan pong papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o mamayang gabi, ngunit makakalabas din po agad. Either po kung pumasok po siya ng hapon, lalabas ng gabi. Kung pumasok po siya ng gabi, ay bukas po ng madaling araw, makakalabas na rin po siya ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagan po itong bagyong Ferdy, ngunit wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Huling namataan ang nasabing bagyo sa layong 1,500 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Samantala po, inaasahan po ng ating bansa ay makakaranas po ng mga pag-ulan dulot po ng habagat dahil na pinag-ibayo po ng bagyong Bebingka. Inaasahan po na matitinding ulan ang inaasahan sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental. Sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Bicol Region, nalalabing bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani ay katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang inaasahan. Sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay magiging maulap po ang kalangitan maliban na lamang po sa mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. Ma'am, talagang dumaplis lang sa halos pinakakantong-kanto na po ng ating mga yung ating mga borders. Pero ibig sabihin po nito, ma'am, kaya sa ganong ba kalayo, nakakahila pa rin ho ba ito ng habagat? Yes po, Sir Lord. Ang proximity po ng bagyong Bebingka ay enough na po para mapag-ibayo niya ang habagat at inaasahan nga po ang mga pag-ulan simula pa po kahapon at sa susunod pang 2 hanggang 3 araw. Ngunit dahil po may nakikita rin po tayong isa pang sama ng panahon na pwede po ulit mabuo o ma-develop ngayong weekend or early next week po ay inaasahan po na yung 3 to 4 days po ay pwede po pong mag-extend yung ulan lalo na po sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas ng hanggang 2 pang araw. Opo. Ma'am Glyza, yung sabi nyo kanina, no, si Bebingka ay aasahang pumasok ngayong hapon o mamayang gabi pero lalabas rin. Could last for 2 to 3 days. Pero after po nung weekend, meron pa po bang inaasahang papasok ulit? Mga sama ulit ng panahon that would extend up until next week? Tama po, Ma'am Denise. Tatagal lang po ng ilang oras sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gaya po ng sinabi ni Sir Lloyd, kanto lang po ng Philippine Area of Responsibility dadaan. Ngunit ang epekto nito sa habagat ay 3 hanggang 4 na araw. At gaya po ng binabanggit nyo, meron po nga nakikita po na maaring mabuo ulit na sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa na pwede po magpatuloy ng habagat ng 2 hanggang 3 araw pa. So kung yung 3 to 4 days, may extend pa po yun hanggang 6 days po na ulan dito po sa Southern Luzon at Visayas area halos. Sunod-sunod. Oo. Alright. Anyway, maraming salamat po sa iyong panahon ng ating pong Pag-asa Weather Specialist. Thank you po, Ms. Glyza Escolyar. Salamat po. At this point, let's see our other headlines this Friday, September 13. Pastor
Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused have pleaded not guilty in their qualified trafficking case. That's during their arraignment at the Pasig City Regional Trial Court this morning. Quiboloy has a second arraignment at the Quezon City RTC where he and others are facing child and sexual abuse charges. The Doomsday Preacher also released a message to his followers telling them to be strong. The House Quad Committee has cited two allies of former President Rodrigo Duterte in contempt. Former police colonel and PCSO General Manager Rayina Garma was ordered detained at the lower chamber for lying to lawmakers. On the other hand, former presidential spokesperson Harry Roque was also found guilty of contempt for failing to submit documents as required by the House Committee. It's not clear when Roque will be brought to the House premises for detention. Still on the Quad Committee's hearing, former President Rodrigo Duterte has been tagged in the murder of 3 jailed Chinese drug lords back in 2016. Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla claimed that the directive to kill them came from Duterte. Padilla was a warden of the Davao prison and a penal farm at the time. Canlaon City has imposed a mandatory wearing of face masks in public spaces amid Mount Canlaon's unrest. There's also a 10 p.m. curfew. The city government is requiring all businesses to close and minors inside their homes by this time. PHIVOX has earlier warned that an upgrade to Alert Level 3 is possible if increased volcanic activity continues in Canlaon. And the government service insurance system is probing a security breach. The GSIS confirmed that a local threat actor compromised the administrator account of its test computer containing dummy data. The computer has since been taken offline while the agency implements measures to protect its system. The Parish Pastoral Council for Responsible Voting, or PPCRV, recently launched a book titled Tibok Pinoy ahead of the 2025 midterm elections. Tungkol saan nga ba yung librong yan? Is it for cardiologists? Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho has the details. Bilang papalapit na ang eleksyon, gaano ka namang kahanda sa responsibilidad mo bilang mamboboto? Nilaunch ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang librong Tibok Pinoy bilang paghahanda sa eleksyon. 6 na libro ang binubuo sa Tibok Pinoy na isang values development program ng PPCRV. Ang sentro niyan, responsible voting. Pero hindi lang voters. That was our point eh. It's not just voters who need it. Because if we're only teaching voters education, parang every 3 years lang. Para maging totoong edukasyon, dapat hindi siya pabugso-bugso, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Kitang-kita raw kasi sa estado ng eleksyon at pamamalakad ngayon sa bansa na nawawalan na ng halaga ang kabutihang asal hindi lang sa paaralan, kundi pati sa mga tahanan. For books based on values, yung pinakang matapat, magalang, masipag, matulungin, makabayan. We broke those down according to the different publics and environments that a child or a voter is exposed to. Agaw pansin ang ika-6 na libro na tungkol sa panganib ng internet sa kabataan. We hear of so many children, while conducting this and studying, so many children lose their identities and get into danger in social media. So unang-una, we teach them how to keep themselves safe. Second, it's very important to teach them how to determine if something is fake ba? Half-truth ba? Deep fake ba? Totoo ba? Naglalaman ng libro ng iba't ibang exercises at illustrations o comics. Ang bawat libro ay may podcast version at tutorial upang magamit. Ibabahagi ito sa mga center. Kasabay niyan, sinabi rin ni former Comelec Commissioner George Garcia ang ilang pagbabago at paghahanda ng PPCRV para sa 2025 national and local elections. Mahalaga ang boto ng bawat Pilipino. At mahalaga rin na wasto ang desisyong gagawin natin sa pagsanay nito. Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho po, hatid ang mukha ng balita. And you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. September 13th, 1993. In Washington, a step in the quest for peace in the Mideast.
Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and PLO Chairman Yasser Arafat shake hands at the White House. That happens after they sign an accord in which Israel grants limited autonomy to the Palestinians. 2005. To the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility. For the first time, President George W. Bush takes responsibility for the federal government's mistakes in its response to Hurricane Katrina. He suggests the calamity raises broader questions about the government's ability to handle both natural disasters and terror attacks. 1971. In upstate New York, police and guards stormed the Attica Correctional Facility, ending a prison uprising. The 4-day ordeal, including the final assault on the prison, claims a total of 43 lives. 1998. And I will be present to bar the entrance of any Negro who attempts to enroll at the University of Alabama. Former Alabama Governor George Wallace dies in the state capital, Montgomery, at the age of 79. In his later years, Wallace, who also ran for president, renounced his one-time segregationist views. We're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denisa. At ako naman po si Lourdes de Vera. Alright, President Bongbong Marcos marks his 67th birthday today. Ano kaya ang birthday wish niya? Alamin natin mula sa ating mobile journal, Julie Baiza. Panibagong tulong ang ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, kasabayan ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Inilunsad ngayong araw sa Gimba, Nueva Ecija, ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programang na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan. Na magagamit sa pagbili ng binhi ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Aabot sa 60,000 piso kada ektarya ang maaaring utangin sa ilalim ng Agri-Puhunan. Bukod dito, makakukuha rin ng mga kwalipikadong magsasaka ng 8,000 pisong allowance sa loob ng 4 na buwan o katumbas ng 32,000 piso sa tulong naman ng Pantawid Program. Kabilang sa makikinabang ang mga farmer na nagsasaka ng hindi bababa sa 1 ektarya pero hindi tataas sa 2 ektarya ang lupain. Kailangan wala rin silang existing na utang sa anumang formal na lending services. Bukod dyan, ipinangako naman ni PBBM na bibilhin ng mas mataas na presyo ng National Food Authority ang ani ng mga magsasaka. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. Magsilbi raw sana itong puhunan para hindi nakapusin ng mga magsasaka na anyay mahalaga ang papel sa pagtitiyak ng food security. Hindi lang mga magsasaka ang hahatiran niya ng good news ngayong araw. Sa bayan daw ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. At ang kanyang birthday wish, magpatuloy ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Yung birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Now let's get you up to speed on the latest in sports. Signal lost the cream line and the PVL Invitational Conference on Thursday. The HD Spikers had a 3-1 card in the preliminaries with its only loss coming from the Cool Smashers. Creamline took the PVL Invitational crown, completing a season Grand Slam. They also won the All-Filipino Conference and Reinforced Conference.
In chess, the Philippines scored easy wins against Aruba in the men's division and Malawi in the women's division of the 45th FIDE Chess Olympiad. These wins were led by Olympiad debutants Daniel Quizon and Ruel Canino. The Philippine team is up against Germany's all-grandmaster team and a powerhouse United States in the second round. And a tournament named after Filipino billiards legend Efren Bata Reyes will be staged in October. The inaugural Efren Reyes Cup will pit Johan Chua, led Team Asia, and Team Europe spearheaded by Joshua Filler. Alright, ito naman, isa pang kampiyon pagdating sa billiards. Cue artist Rubelin Amit makes history as the first Filipina to win the WPA Women's Rolled 9-Ball Championship title. In her story from Mobile Journal, Denise Valdesancho again. Mula sa libangang pagbibilyar, isang kababayan natin ngayon ang kauna-unahang Pinay na 9-Ball World Champion. September 8, nang gumawa ng kasaysayan ang Cebuana pool player na si Rubelin Amit o Bingkay bilang WPA Women's World Champion sa 9-ball. Pero bago yan, naging champion muna siya sa kanyang tatay na nag-push sa kanya to play billiards. Actually, dad ko talaga yung mahilig maglaro ng billiards kasi ano niya yun stress reliever niya. Malayo yung gap namin ng brother ko. So dad ko talaga yung playmate ko when I was young. I was around 12. Masaya man sa paglalaro, hindi niya naman pinabayaan ang ACADS. Nakapagtapos si Bing sa University of Santo Tomas ng accountancy. Pero ang kanyang daddy, nasa tabi lang daw niya at naghihintay na ipreso niya ang pagiging professional pool player. Seryoso ka ba na you want me to play billiards? There wasn't any opportunity at the time pa. Especially for women, wala talaga. Yung dad ko minsan pag nasa school siya, pag susunduin niya ako and then color coding. Tapos mag-aantay siya sa bilyaran. Tapos ako nasa library. Tatawagan niya ako pag natatalo na siya. Tiyempo namang nang maisipan niyang ituloy na ito, ay kinailangan talaga niyang tulungan ang kanyang pamilya. Nag-fail yung dalawang businesses. And then I'm the eldest, so biglang naging breadwinner. So sunod-sunod ang kanyang naging gig. At sa WPA Mixed Teams 10-Ball Championship taong 2011, nakalaro niya at nanalo pa ang tandem nila ng The Magician Efren Bata Reyes. Pero kung hindi pool player, baka raw nagba-basketball na ngayon si Bingkay. Kaya lang. Kaso lang, I didn't grow tall But my cousins, mga players sila ng basketball, basketball players, sila yung mga kalaro ko growing up. But then sila tumangkad, ako hindi. So nag-shift ako. With patience and faith, Bingkay's hard work paid off. Taong 2009 nang makuha niya ang una niyang world title sa 10-ball. At ngayong taon, tinuloy niya ang momentum upang makapag-world champion, this time sa 9-ball event. Siguro if you force something, if you want something so badly, no, mas mahirap. Sabi ko, ilalabang ko lang talaga. Sabi ko, kayo nang bahala. Kung gusto niyo ako manalo, huwag niyo na akong pahirapan. A true heart of a champion dahil ang naging game plan niya to never back down until the last ball falls. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Malapit ng mag-alas 3. Kaya naman, oras para sa ating isaw. I Saw the Signs. Anong edisyon ngayon? Ay, silipin na natin. Swerte pa rin kayo. Okay, ang today's edition ay random photos or random memes. O kung ano man. Okay, una. Ito, pang-inspire. Galing po sa viewer na si Lourdes De Veira. Ganda, di ba? Work until your idols become your rivals. Matindi yan, maraming kaya ng mga atleta, di ba? Lagi na lang sinasabi yun, parang pinapadod lang namin sa TV, tapos kalaro, teammate na namin, o kaya ka-one-on-one na namin. Mas nakakaya ka pag tinalo ka pa nung idol mo pa rin. Di ba, ibig sabihin, di ka nag-improve. Grabe siya. Slay the father, ika nga. Next. Next. Hoy! Siguro ano to, no? Chi-chi ang pronunciation. O kui-kui. Bakit? Wala namang ibang pwedeng basa yan, di ba? Oo nga.
Chi. Kasi positive day nga din yun, di ba? Tama. Think positive thoughts. At yung chi sa Chinese, di ba? Yung force. Doon natin Chi, dalikin. G-K, Chi. Next. Hi! Schoolmate mo rin? Ha? Schoolmate mo rin? Ano na to, ha? Or ang galing nung pagkakamorph, ano? Parang saktong, pagkakaano ng buhok, kumbaga. Parang saktong-sakto sa face shape. Hindi mo kaakalain. Bongo. May kamukha siya. Inisip ko kung sino. Kaibigan ko eh. Kaibigan mo. Para member ng NGO. Sige, tanong natin sa ating viewers, sino po ba? Yung mas bong ba o mas go? Boto na kayo. Paalam nyo sa amin. Hindi ba pwedeng 50-50? Ay, gusto ko yung opinion. O baka naman middle name niya lang yan. Ha? Dahil alam natin ang tunay na apelido niya. Ay kung ano. Oo nga. Bong, guo. Guste. May ganun pa yun. May cheer pa yun after. Sige, kamustahin muna natin ulit ang ating mga Afternoon Delight viewers on Facebook and YouTube. Again po, available na rin po tayo sa TikTok. Pero silipin muna natin ang mga nanonood sa Facebook. Sa tatay ko nanonood ngayong napapanood yung alas 11 ng gabi. Tay, hello! Huwag kang magulat kung bakit may liwanag pa. Ito si Ralph Domingo, ang sabi niya, Happy Rainy Friday, the Lighters. Hello. Sabi, kung maligaw po kayo dyan sa Mall of Asia Arena, sa SMX Convention Center, sa book fair po, Manila International Book Fair, meron po tayong book signing mamayang alas 7 po ng gabi sa SMX. Hanapin lang po ang booth ng Anvil Publishing. Ayan. Pwede nyo gawing Friday afternoon, Friday night gimmick nyo. At hindi po isang kaibigan na pamagat ng aking aklat, kundi at wala ring 10 million peso discount. Pero lahat po kayo ay ating mga kaibigan at nagpapasalamat po kami sa inyo for continuing Swerte tayo sa kanila. to support. Yes, Afternoon Delight. That will do it for us next week. Pero maraming salamat po ulit sa pagsubaybay. Babalik tayo next weekend. For now, happy Friday! Ako po, si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes de Vera. Monday ulit, alas 2 in punto. Have a delightful afternoon, everyone.